SSS implements contribution hike starting January 2025. Well, alam niyo nang ibig sabihin nito. Kaya pag-usapan natin yan. Kung ikaw ay nagbabayad ng contribution sa SSS, maaring nagulat ka nang makita mong biglang lumaki ang iyong deduction sa payroll o kaya man ang iyong binabayaran bilang voluntary contributor. Ito ay dahil sa pagpapatupad ng SSS ng ika-4 na tranche ng kanilang contribution hike alinsunod sa Social Security Act of 2018. Ang batas na ito, na kilala rin sa pangalang RA 11199, ay naglalayong pahabain ang buhay ng pondo ng SSS sa dalawang paraan. Una, ang pagtataas ng contribution rates at pangalawa, ang pagtataas ng minimum at maximum monthly salary credit o basically ang range ng sweldo na maaring kaltasan ni SSS to a proportionate percentage. Sa latest tranche na ipinatupad ng SSS, ang contribution rate ay tumaas from 14% to 15% at ang minimum MSC ay tumaas from 4,000 to 5,000 pesos habang ang maximum MSC ay tumaas from 30,000 to 35,000 pesos. Actually, alinsunod din sa batas na ito. Ito na ang huling tranche ng pagtataas ng SSS for the foreseeable future dahil napahaba na nila ang buhay ng kanilang pondo from originally until 2032 to now until 2053. Pero syempre kailangan nating usisain kung paano nga ba tayo naapektuhan ng pagtataas ng rate ng SSS. Ngayon, sinasabi ng SSS na ang ipatutupad nilang rate hike ay 1% across the board. Pero kung ifa-factor in mo ang pagtataas ng minimum MSC, makikita mo na para sa mga kumikita ng 4,000 pesos pababa kada buwan, ang totoong rate hike na mararamdaman nila ay nasa 4.75%. 4 times na mas mataas kaysa sa 1% na ipatutupad ng SSS. Meanwhile, kung ikaw ay kumikita ng 35,000 pesos pataas kada buwan, ang effective rate hike na mararamdaman mo after factoring in the increase of the max MSC ay nasa 3%. 3 times na mas mataas compared against the rest of the MSC brackets. As of now, walang formal na datos sa kung gaano nga ba kalaking porsyento ng populasyon ang nabibilang sa kategoryang ito. Pero syempre kung parte ka nito, napakasakit sa bulsa nito kasi ang liit na nga ng kinikita mo, mas lumaki palalo ang kaltas nila sa iyo. Kaya naman may mga labor groups na nananawagan na magsuspindi muna ng rate hike. Pero inilalaban din kasi ng SSS ang kahalagahan ng rate hike upang mapahaba ang buhay ng ahensya at mas maraming mapagserbisyuhan ng mga pensyonado. Kung susumatotalin, mahirap tahakin ang usapang ito dahil lahat naman ng panig ay may punto. Pero kayo, anong opinion nyo? I'd love to hear your thoughts in the comments. Let's start the discussion. And as always, please do your own research for your own peace of mind. Yun lamang. Salamat!